Parang nabunutan daw ng tinik ang mga otoridad matapos mahuli ang itinuturong leader ng Ozamis Robbery Hold-Up Group. Ang grupo di mano ang nasa likod ng serye ng pagnanakaw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinakas din daw nila ang 3 Chinese drug convict habang papunta sila sa korte mula sa kulungan. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, alam mo ang pinakamalupit na ginawa nitong Ozamis Robbery Group ay nung kunin nila sa Cavite itong 3 Chinese national, Jessica, nagawa pa nilang dalhin patungo sa kanilang hometown sa Ozamis City doon sa Mindanao itong Chinese national sa pamamagitan ng pagsakay sa Roro. Kaya naman, Jessica, ang nais ng DILG at ng PNP ay magkaroon nga ng mas mahigpit na seguridad sa ating mga pantalan. Ang 20 ng Pebrero, dadalhin sana sa isang korte sa Cavite mula sa Cavite Provincial Jail ang convicted Chinese drug lord na si Li Lanyan alias Jackson D kasama ang kanyang asawang si Wang Lina at pamangking si Li Chanhua. Pero bago pa madala sa korte, nakatakas na ang mga Chinese sa tulong daw ng mga armadong lalaking miyembro di umano ng Ozamis Robbery Group. Umabot hanggang Ozamis City ang kanilang pagtatago. Ayon sa CIDG, sakay ng isang SUV, posibleng sumakay raw ng Roro sa Batangas ang grupo, tsaka tumawid patungong Panay Island hanggang makarating ng Ozamis City sa Mindanao. Yan ang isang alamin namin kung hindi na-detect. Nitong Sabado, nahuli ang 2 sa mga Chinese nationals sa San Juan City. Sa isang bahay raw sa Quezon City sila itinago ng leader ng Ozamis Group at hindi sila binitawan hanggat hindi sila nakapagbayad ng 50 milyong piso. Baga sa rescue abduction yung nangyari. So hindi sila pinakawalan ng grupo hanggat hindi sila nakapagbayad. Hindi naman nakaalis agad ng bansa ang mga Chinese matapos makatakas. Mahal ang barko papuntang China? Ano yun, Chinese vessel? Fishing ball. Chinese ang may-ari nun? Oo. Eh bakit hindi ka nakasakay dun sa Chinese fishing boat? Wala, mahal mamahi sila eh. Kasunod nito, nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga ikinuturong nagpatakas sa mga convicted Chinese national mula Piitan, si Ricky Cadavero alias Kambal, ang isa sa mga leader ng Ozamis Robbery Group. Inamin noong una ni Cadavero ang pagpapatakas sa mga Chinese. Kilala kami doon sa loob ng kulungan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Magkasama kami doon ng brigada. Pero namakapanayam siya ulit ng GMA News kanina. Iba na ang kanyang pahayag. Iba nagtakas kay Jackson D? Kayo nagtakas? Hindi po, wala po akong alam sa pagkayari ni Jackson Lee. Nahuli rin sa operasyon ng pulisya ang ilan pa sa mga tauhan ni Cadavero. Kabilang na si Wilfredo Nogalinga alias Kulot. Siya naman ay tinuturo na kapatay sa Amerikanong si Robert Edward Armstrong sa loob ng convenience store sa Maynila, Setyembre noong nakaraang taon. Yung business na nakunan ko sa LBC, ako talaga yun. Bakit mo siya nagagawa pa talaga? Sa hirap ng buhay. Sa pagkakahuli raw sa mga suspect, tila nabunutan ng tinik ang mga otoridad. Kapag umaatake raw kasi ang Ozamis Robbery Group, kadalasang may mga inosenteng namamatay. Tulad na lang ng pang-hold up nila noong nakarang Setyembre sa Alabang Town Center kung saan 3 ang nasawi. Ilang beses nakuna ng CCTV, actual nilang pang-hold up, pati ang pagpatay sa kanilang mga target. Alam mo, Jessica, sa ngayon yung mga pulis ay abala sa paghabol doon pa sa ilan pa sa mga miyembro nitong Ozamis Robbery Group na patuloy pa rin nakakatakas. Pagdating naman, Jessica, sa usapin nila Jackson D, ang understanding natin mula doon sa CIDJ, dadalhin sila sa PNP Custodial Center. Pero Jessica, magpa-file din nung tinatawag na motion itong CIDJ doon sa isang korte sa Cavite City para itong sina Jackson D at yung kanyang asawa na si Wang Lina ay ma-commit sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil Jessica, ang paniwala nga ng CIDG, sinusuportahan din ito ng DILG ni Secretary Marojas na itong sina Jackson D na tinatawag na high profile inmates ay hindi na sila nababagay, Jessica, dito sa mga tinatawag na mga provincial jail. Kaya kinakailangan doon na sila sa National Bilibid Prison kung saan nga mas mahigpit ang seguridad sa maximum security, kaya maaring mas mababa yung risk na maitakas sila doon, Jessica. Okay, gaano ba kalaki itong sindikatong ito, Ian, itong Ozamis Robbery Hold-Up Group? Kasi madalas silang nababanggit eh.
Yes, Jessica, no, may kalakihan na no itong grupong ito. Jessica, no, ang understanding natin 2007 ito nabuo at napakarami na nilang grupo, no. Karamihan nga diyan syempre nag-originate doon sa Osamis kaya tinatawag silang Osamis Robbery Group. At Jessica, may mga alliance din ito no sa mga iba pang mga robbery group like yung mga iba pang mga lumulutang na mga robbery group sa ating bansa, lalo na dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lugar natin. So napakarami na nilang naperwisyo, Jessica. Nandiyan na nga yung bank robbery, yung mga money changer sa iba't ibang mga kilalang mall dito sa Metro Manila, yung mga convenience store at yun pang ilang mga hinold up nila, lalo na Jessica, kasi tumitira sila no, lalo na dun sa mga may mga target sila na may sigurado silang pagkakakitaan. Pero Jessica, sa pagkakataong ito naman ano, sa pag-rescue nila kay Jackson D, parang kakaibang mission ito no, Jessica, yung ginawa nila dahil nga rescue mission ito, pero ang punot dulo pa rin ito, Jessica, syempre kikita sila ng pera, 50 million kasi yung nakataya dito, no? Kaya yung alliance nitong si Jackson D sa grupo ni Nok Nok at ni Bokbok doon sa kulungan pa lamang ito nagsimula, Jessica, no? Yung alliance na yan ay nabuo nila, nagkakilala sila ron, kaya nung wala ng pag-asa sa apela, itong si Jackson D ay kinailangan na niya ang tulong ng Osamis Group na eksperto sa ganitong mga paraan, ano, kaya nga nagpatakas na siya sa grupong ito, Jessica. Okay, at sinabi mo na ang signature ng grupong ito hindi sila nangingiming pumatay. Pagka dun sa kanilang mga ginagawang krimen, may mga inosenteng sibilyan na madadamay, wala silang awa, basta na pinapatay nila kung sino man yung matamaan ng kanilang mga bala. Tama ba iyan? Kasi parang wala sa itsura nila o matagal ko na yan pinagtataka yung mga nahuhuli na mga sinasabing miyembro ng sindikato. Pag tinignan mo talaga, pag nahuli na, ewan ko siguro dahil kaawa-awa rin ni itsura rin na pag nakaposas na, parang hindi sila makabasag pinggan, ika nga Tama, Jessica, no, talagang itong Osamis Robbery Group talagang sinasabi nga ng mga hardened criminal talaga itong mga ito, no, Jessica, dahil sila talaga ano, basta may pagkakakitaan, titira at titira sila. Pero sila, Jessica, no, ang robbery group na ito ay may casing din sila, no. Ang sinasabi sa atin ng mga pulis, bago sila tumira doon sa kanilang mga target, ay talagang pinag-aaralan nila kung saan sila papasok. At saka, Jessica, sabi mo, napaka-daring talaga ng grupo na to dahil alam nila, no, sa mga may mga CCTV sa mga convenience store, sa mga mall na kanilang pinupuntahan, pero parang baliwala yan sa kanila at sa pamagitan nga ng mga sombreros, sa pamagitan ng panakip nila sa kanilang mga ulo, ay nagagawa nilang takasan ano, itong pananagutan nila sa ating batas, Jessica. Maraming salamat, Ian Cruz.